Welcome po sa ating conceived part, sa ating live class. And unang-una po sa lahat, it is a privilege po na ako po ang gamitin ni Lord para maibahagi po ang kanyang salita at kayo po ay aking masyaran o maturuan. Bago po tayo mag-start, mag-pray po ulit tayo, mag-isip panalangin. Panginoon naming makapangyarihan, wala pong imposible sa inyo. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. At naniniwala po kami na hindi po hadlang, Panginoon, ang online, ang layo, ang distansya namin para maabot po ang mensahe sa kanila. Lahat po ng nakikinig, Panginoon, bigyan niyo po ng bukas puso, isipan na ma-absorb, Panginoon, ang mga salita na kanilang maririnig. Kayo lang po ang maitaas. Tanggalin niyo po lahat ng distraction sa aming paligid, mga iniisip namin na gagawin mamaya. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw po ang magbibigay sa amin ng tulong sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat. Kayo po ang aming pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So welcome po ulit sa ating live class lesson 1. Lesson 1, conceived part. Ano nga po ulit, bago po tayo mag-start, gusto ko po kayong tanongin. Naniniwala po ba kayo na experience is the best teacher? Experience is the best teacher. Marahil lahat po tayo narinig na yun. So, sino pong naniniwala? Taas po ng kamay. Naniniwala po kayo, experience is the best teacher. Ngayon, ang tanong ko lang po susunod doon, kung experience is the best teacher, bakit naman na-invento yung may tumanda na walang pinagkatandaan? Kung experience is the best teacher, ibig sabihin, lahat ng may edad na kagaya natin, or yung mas matanda pa sa atin, is napakagaling na. Amen po ba? And ano nga po ulit ang title natin ngayong tanghali na ito? No, sino pong sa week 1 natin, ang title po natin ay Learning from Our Mistakes. No? Sabihin niyo po, learning from our mistakes. Kaninong pagkakamali? Sa kanya? O sa atin? Minsan kasi, mas napupuna pa natin yung pagkakamali ng iba. So, hindi natin napapansin na tayo ay nagkakamali. No? And minsan, no, yung pagkakamali na yun, dapat matuto tayo. Para may mga bagay na minsan, hindi mo malagpasan, paulit-ulit na lang yung problema mo, at paulit-ulit na nagkakamali mo kasi hindi mo malagpasan yung mistakes mo na yun. Kaya paulit-ulit yung problema mo. Amen po ba? No, pag sangayon po kayo, i-practice po natin yung pagsabi ng Amen. No? Lagi po natin sasabihin niya yan. Amen. Sabihin niyo po, Amen. Ayan. Amen. So, learning from our mistakes. Meron pong isang kwento sa Bible. Kung nabasa niyo po yung day 1 to day 7, sino pong nakabasa? Taas po ang kamay. Taas po ang kamay ng lahat ng kung babasahin niyo po, no, meron po doon mga binanggit na sikat na tao, tapos may mga pagkakamali sila, pero hindi naging hadlang yung pagkakamali nila para magampanan yung purpose nila sa buhay, para maging successful sila. At naniniwala po ako, lahat tayo gusto maging successful. Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Tanungin niyo, gusto mo ba maging successful? Gusto mo ba? Siyempre gusto natin maging successful. Kaya, doon pa lang sa title natin for the week 1, Learning from Our Mistakes. At meron pong isang kwento diyan sa reading natin na kung mapapansin niyo, meron daw, kung familiar kayo, lagi na sikat tong kwento na to sa Bible, The Prodigal Son. Meron daw na isang anak na lalaki, kinuha lahat ng kayamanan niya sa tatay niya. Buhay pa yung tatay niya. So, kinuha yung mana niya. Tapos, sa madaling sabi, nilustay. Nilustay niya, naghanap siya ng kasiyahan sa iba. Sa ibang bagay. So, nilustay niya, pinagsugal, pinambabae, pinang-inom, pinang-bisyo. Ngayon, nung hindi niya na makita doon, kasi akala niya doon siya masaya eh. Ngayon, nung na-realize niya, ubos na yung pera niya, dumating sa point na pati yung
baboy nagalit sa kanya. Bakit? Kasi doon siya nagtrabaho eh. Diba? Tagapakain siya ng baboy at walang-wala rin siyang makain na kahit pagkain ng baboy, kakainin niya. Hanggang sa na-realize niya, buti pa sa bahay, may pagkain yung mga trabahador ng tatay ko. Samantalang ako nagugutom dito, babalik na lang ako. Amen. Ayun ang, tapos nung pagbalik nung pagbalik nung anak, sinalubong ng tatay, niyakap. Tignan po natin sa Luke 15, sa verse 20. Sige, next pa natin. Yan, sabi niya, so he returned home to his father. And while he was still a long way, his father saw him coming. And filled with love, yung tatay filled with love and compassion, sinalubong niya yung anak niya, in-embrace niya, tapos sinalikan niya. Tindi. Tapos kung mapapansin niyo pa yan sa ibang mga reading natin, pinalitan yung damit. No, pinalitan yung damit, binigyan ng simsim, binigyan ng kasuot ng bagong damit, binigyan ng bagong sandalyas, pinaghanda. Amen. Siguro kung mapapansin niyo, parang ano naman, binigyan ng damit. Dati po, iba yung symbolizer. Pag maganda ang damit mo, maganda ang sandalyas mo, pati singsing mo, maganda, may singsing ka, parang nagsisimbolize na ang status mo sa buhay is mataas. Mayroon kang authority. So hindi po lahat may kakayanan bumili ng sandalyas na maganda, ng damit na maganda nung araw, nung kapanahunan po nung sinulat to sa Bible. Hindi lahat kaya nila. Kaya mapapansin na ikaw is nakakaangat sa buhay pag maganda yung suot mo. And balikan po natin yung previous verse sa Proverbs 14:12. Sabi kasi dito, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Akala natin, yung mga bagay na ginagawa natin, tama, pero hindi natin alam, yung dulo nun, kapahamakan. Diba? May ginagawa tayo sa sarili natin, akala natin, yun yung makakapagpasaya natin, sa atin. Pero hindi natin alam, hindi pala yun yung tunay na makakapagpasaya sa atin. No? Yung ginagawa pala natin, pansamantala lang na kasiyahan. Ang dulot pala nun sa huli, kapahamakan. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, itigil mo na yan. So, yung ginagawa natin, minsan, hindi naman siguro masamang tao ka. Siguro dahil sabi nga sa Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Minsan kulang lang sa kaalaman. Kaya po nandito tayo para magkaroon ng bagong kaalaman. No, hindi pa po huli ang lahat. Diba? Kaya learning again from our mistakes, tandaan niyo po yun. Learning from our mistakes. Kailangan matuto tayo sa pagkakamali natin. At ito po, hindi po lahat ng gusto natin, na feeling natin, ito yung masaya, ito yung masarap sa pakiramdam, is makakabuti. Minsan po yun yung nakakapahama. Diba? Pag mga bisyo, minsan masarap sa pakiramdam yan. No? Pag nagsusugal ka, nag-aalak ka, akala mo okay lang eh. Diba? Ang sarap pag gumagawa ka minsan ng makasalanan. Sa flesh. Pero hindi mo alam, unti-unti mong sinisira yung katawan, yung buhay. Amen po ba? Ngayon, kagaya po sa kwento dito, meron pong 4 na opportunity na binibigay. Pa-next po ng slide. Yan. Meron pong 4 na opportunity. So, natin. Sabi dito, no matter what mistakes you make, it is never too late to start again. Antindi po, no? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. No? Lahat po tayo nagkamali. Diba? Pero hindi po tayo pagkakamali. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat. Natapikin mo, hindi pa huli ang lahat. No? Andito tayo to start again para magsimula ulit. And meron pong ino-offer na 4. Marami pong opportunity na pwedeng i-offer yung Panginoon, pero gawin po natin 4 lang. Dahil matatalino po kayo, so 4 yung opportunity na binibigay dito sa day 1. Pero yung opportunity na binibigay isa dito, 4 precious opportunity na naghihintay sa atin. Na ikukumpara natin dun sa kwento kanina. At ano-ano po yung 4 precious opportunity? Tandaan po natin. Paki-flash po lahat. Yan. Kung mapapansin niyo po, unang-una,
Kung may ballpen at ano po kayo, isulat niyo po. Sulat po natin. Para pag minsan nanghihina tayo o nalulungkot tayo, nawawalan tayo ng hope sa buhay, may babalikan po tayo. Kasi yung memory po natin minsan napapatungan. Pero yung notebook, andyan at andyan lang po yan. No? Lahat po tayo binigyan ng notebook. Amen po ba? No? Number 1, or picturean nyo po, pero mas maganda isulat nyo. Ang sabi po dito, the opportunity to have an encounter with Him. No? Mabilis lang po tayo. Opportunity to have an encounter. Ma-meet mo siya, makilala mo siya, encounter. Kagaya nung anak na bumalik. Di ba? So, na-realize niya na yung ginagawa niya pala, pansamantala lang, na kasiyahan, hindi ko pala makukuha yung kasiyahan dito. So, ang ginawa niya, bumalik siya sa tatay niya. So, ganun din po tayo. May mga bagay po tayo na naliligaw tayo, akala natin, yun yung makakapagpasaya sa atin. Amen? Pero nung na-realize natin, ngayon, pinaparealize sa atin na ang tunay na kasiyahan, matatagpuan natin sa ating Diyos, sa ating Ama. Amen? Hindi po tayo basta nasa-satisfy lang ng material things. So ito po, meron tayo, binibigyan tayo ng opportunity, no? Oportunidad na ma-encounter sila, makilala po natin yung Diyos natin na tagapagligtas. Amen? And pangalawa, hindi mo lang siya basta nakilala. Magkakaroon ka ng opportunity to be reconciled to Him and to all who are His. No? Reconcile, manunumbalik yung relasyon nyo. Hindi mo lang siya nakilala, yung anak, hindi niya lang basta na-encounter yung tatay niya, kung hindi may oportunidad na manumbalik yung relasyon nila bilang anak at tatay, bilang magulang at anak. Diba? So, ganun din po tayo. Ang sabi po sa anak po tayo ng Diyos. So, ngayon po, may oportunidad po tayo para makareconcile. Next slide po natin. Kaya kung mapapansin niyo po, yung cross, di ba? Yung cross, dalawa po yan. Merong pataas, merong pababa. Ang sabi doon, magkakaroon ka ng opportunity to have reconciliation. Reconcile. Na ang relasyon mo sa Diyos, manunumbalik. Tapos yung relasyon mo sa tao, manunumbalik din. Bibigyan po tayo ng opportunity ni Lord yun. Siguro ikaw may kagalit kang kaibigan, asawa, anak, pamilya, o sino man, may sama ka ng loob, ang tagal na hindi mo mapatapatawad. Ngayon po, lalong-lalo na yung natin, nung gumagawa tayo ng kasalanan, napapahiwalay tayo sa Diyos natin, sa Ama natin nasa langit, no? Sa ating Panginoon. So ngayon, binibigyan po tayo ng oportunidad para manumbalik yung relasyon na yun. Di ba ang sarap? Tagal mo na siyang kaaway, tapos magiging close ulit kayo. No? Hindi lang po sa tao, lalong-lalo na sa Diyos. Tandaan po natin yung cross. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Hindi pwedeng okay yung relasyon mo sa Diyos, tapos sa tao hindi. No, magkasunod po yan. At ngayon po, meron tayong opportunity. Kaya wag po kayo ma-absent. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang a-absent next week. At sa mga susunod pa, no, sabihin mo din sa katabi mo, sa susunod, magbasa na tayo. Amen? So, ito po is broad discussion lang. And yung nandun po is mahaba. At mas ang sarap-sarap pong basahin. Talagang magbabago yung ating pananaw sa buhay. And balik po tayo sa 4 ulit. Pangatlo, una ulit, opportunity to have an encounter. Pangalawa, opportunity to be reconciled to Him. And pangatlo, opportunity for restoration. The return of all the son that had lost. So ito, na-restore lahat ng nawala sa kanya. Diba? Yung anak, binigyan ng damit, ng authority, lahat ng bagong sandalyas. Diba? Ganun yung nangyari sa anak na bumalik. So tayo ganun. Pagbalik natin, may posibilidad na magkaroon ng restoration. Lahat ng nawala sa atin, may mga pangarap na nawala sa iyo na dati gusto mong gawin, pero dahil sa mga pagkakamali mo, sa mistakes mo sa buhay, nawalan ka na ng gana. Diba? May mga pangarap ka na gusto mong mangyari. Ang dami po, kagaya ng mga nabanggit, diba? Ilang beses na nag-failure, hindi naging hadlang yung pagkakamali, hindi naging hadlang yung edad nila para simulan ulit
yung gusto nilang gawin. And lalo-lalo na po kayo, baka bata pa po kayo, tingnan niyo po yung katabi niyo. Di ba? Young in heart pa yan. No? Napakabata pa po. Meron po tayong oportunidad na ma-restore po. No? Ma-restore yung mga nawala sa atin. Amen po. And pang-apat, opportunity for provision. Sino pong gusto ng provision dito? Siyempre, lahat tayo provision. No? Ipo-provide the Lord lahat ng pangangailangan mo. No? Provision. Ang sabi dito, the Son was given full access to the resources of His Father. So ngayon, kung ang pagmamayari ng tatay mo, ito, binibigyan ka ng ikaw, open ka. Gamitin mo, may full access ka sa lahat ng meron ako. At ang sabi pa naman sa Bible, ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa. So ngayon, binibigyan tayo ng opportunity na magkaroon tayo ng access na gamitin natin lalo-lalo na para sa kanyang kaparaanan. Amen? Provision. No? Minsan kasi, di ba, ano ba yung gusto natin? Minsan masyado tayong nabibisi sa pera. Di ba? Sa pera. Oo, syempre, kailangan natin magtrabaho. Pero napansin nyo ba? Ang sipag mo naman. Ang tagal-tagal mo oras nagtatrabaho. Pero bakit hindi kayo mayaman? No? So, ibig sabihin, hindi sapat yung sipag na para yumaman ka. Amen? Hindi sapat. Minsan, it takes yung blessing ni Lord, yung kaya natin kitain ng 5 taon, kaya nang ibigay ng 1 linggo lang. Diba? Isang opportunity lang ang ibigay niya sa'yo. No, isang tao lang ang ipadala niya sa'yo, pwedeng ma-promote ka sa kung anong meron ka. Pwedeng yung isang tao na yun, gamitin ni Lord para i-bless ka, bigyan ka ng trabaho, bigyan ka ng oportunidad para mag-abroad, no? Opportunity, marami pong way kayang i-provide si Lord. No, wag po natin limitahan sa isip natin, hindi po natin lubos maunawa at maisip kung yung kaya ni Lord. Hindi po natin kaya unawain. No, unlimited, yung isip po natin, very limited yan. Amen. Ma-provide lahat ng resources. At ano mo pa ang minsan kinakabisihan natin, kaya minsan nahadlangan yung mga ginagawain natin para kayo. Diba? Ang mostly, diba? Mostly, ang gusto lang naman natin is comfort. Hindi naman pera eh. Kung hindi yung comfort na kaya ibigay ng pera. Amen? Diba? Kasi magandang higaan, maayos na pagkain, maayos na trabaho, na bahay. No? So, palagay mo ba si Lord hindi kaya ibigay yung comfort na yan? Diba? Kasi minsan, ang ganda nga ng bahay mo, ang sarap nga ng pagkain mo, pero ang iniisip. No? Pero minsan, okay naman, sapat naman, pero binigyan ka ng comfort ni Lord. No? And at ganoon din yung security. Gusto natin secure tayo na future, wala tayong iniisip, pambayad ng kuryente, ng baon, ng matrikula ng anak, ng pagkain, pang-araw, lahat ng gastusin. Security at peace. Diba? Gusto natin payapa tayo. And lahat po yun pwede ibigay ng pera. Lalo-lalo na, syempre, yung Panginoon natin. Kaya-kaya kong ibigay po ng Panginoon natin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? No? Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. Ayan po ang 4 na opportunity na wag po natin kakalimutan. Amen po. Maliwanag po. And next po natin na, yan, ano pong pinagkaiba ng surviving versus living? No, sino pong gusto sumagot? Surviving versus living. No, ano pong pinagkaiba? So anyone po, pwede pong sumagot. Kahit isa lang, volunteer. Surviving versus living. Or magtatawag po si Ma'am Ira. No? Ang sabi po dito sa next slide, surviving is getting through life. Living is doing things that help you to move forward. Surviving, ito na naman. Ito na naman ba? No? Parang makaraos na. Oo, sige, gawin na natin ito. Ay, sa wakas, nakaraos na naman ang isang araw. No, bukas, gano'n na naman. Ay, sa wakas. Alam mo, hindi raraos mo na lang, pinipilit mo na lang. Pero yung living, may purpose.
Hindi nyo napapansin, unti-unting nasagot yung 5 questions. Nakikita mo na kung sino ka, who am I, anak ka ng Diyos. No? Saan ka galing? What do I have? Ano yung meron ka? No? Yung possession na meron ka. Diba? At yung purpose mo, unti-unti na nasasagot yung orientation na diniscuss sa atin ng Life Class Party. Kung iisipin po natin. Sabi ko, living, ibig sabihin, alam mo na kung sino ka, alam mo na may purpose ka. So, bawat ginagawa mo, naka-align na. May bibigyan ka ng vision ni Lord, ng pangarap ni Lord, ng motivation ni Lord, ng tamang tao para matupad mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay. Amen? As long as isisik mo yung na makilala mo yung Diyos, na maging parte siya ng buhay natin. Amen? Living, hindi ka lang magsusurvive, is mamumuhay ka lang. Ibig sabihin, may quality na yung pamumuhay mo. Next slide po. Ang sabi dito, ang mundo may ino-offer, pero ang Panginoon may ino-offer din. So ano daw yun? Next po. Ang world daw, hindi mo napapansin, ino-offer niya yung mga desire ng soul mo. Ito yung gusto ko, no? Ito yung masarap, ito yung yung feeling ko, ito yung makakapagbigay sa akin ng kakontentuhan. Gusto ko ng pera, no? Minsan ng mga material na bagay, puro mga wants natin. Minsan iba yung wants sa needs. Diba? And at sabi dito, investing time into pursuing passing pleasures. Diba? So yun, akala mo yung inuubos mo yung oras mo sa panonood lang, pagsusugal, pag-iinom, diba? Ang daming oras na nasasayang natin dyan, puro pleasure lang. Pero hindi, kagaya ng una, hindi nakakadagdag sa growth natin. Ang huli pala ng distraction. Biro mo, ang daming nasayang na pera sa sugal, diba? Sa bisyo, o sa wedding, kung ano man. Umaasa ka sa wedding, hindi kay Lord. Diba? Sa loto. No? Kung sa pagkain sana, nabusog pa, ikaw. Diba? No? Kung sa pagkain ng salita ng Diyos, nabusog yung espiritu mo. Kung yung oras na yon, inattend mo ng cell group na bago yung kaisipan mo. Diba? At ang pagyaman po, hindi lang sa sipag, minsan sa idea yan, no? Sa utak ng tao, doon po nagsisimula. Kasi kung masipag ka, hindi mo naman alam gagawin mo, paano ka aasenso sa buhay? Amen. Buti na lang, nandito ka na sa life. Pero sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka. No? Ano sabi pa dito? Sa world, sa mundo, acting according to our own will, forgetting about God. Pag may ginagawa ka na nanaiitsapwera ang Diyos, ibig sabihin ginagawa mo yun para sa mundo. Ayun yung binibigay ng mundo sa'yo, hindi galing sa Diyos yun. Ignoring the reality of eternity after death. Wala kang, hindi mo pinapansin, hindi ka lang tatakot na may buhay na walang hanggan. Kaya, ang sabi mo, YOLO, you only live once, kaya ini-enjoy mo. Akala mo yan yung ang buhay na magpapasaya sa'yo. Pero ang buhay natin, nagsisimula pa lang pag namatay ka. No? Amen po. At ang Panginoon, ang sabi dito, God offers having constant communion with God. No? Constant, patuloy, communion. Ibig sabihin, lagi mong na-encounter, lagi kayong sa pagpe-pray mo, nagkakaroon kayo ng common union ng Panginoon. No? Sa cell group, sa Sunday service, sa mga lifestyle na binigay sa atin. Amen. And having abundance in all things, sa lahat, sa anong things na? Lahat ng bagay. Diba? Problema sa pamilya, sa emotion, sa pag-iisip, mga personal goals natin, lahat. Diba? Kayang i-offer sa'yo ni Lord yun, hindi lang ng pera, kagaya ng nasabi po natin kanina. Doing the will of God in our lives. Palagay nyo, kung hindi nyo alam yung gagawin, sabihin nyo, pag ginawa ko ba ito, magugustuhan ba ni Lord to? O gusto ko lang to? Pag ginawa ko ba ito, mapapaliw ba ako kay Lord o mapapalapit ako? So, ayun po yun. Obtaining eternal salvation for our souls. Diba? Kaya po bigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Amen po.
Huwag po natin kalimutan yung pwedeng i-offer sa atin ni Lord. Marami pa po yan. No? Kaya huwag ka po ulit absent. Sabihin mo, huwag ka nga absent, classmate. No? Next slide po. Sabi po dito sa 1 John 12:15 to 17. Do not love this world. Huwag mong mahalin yung mundo na to or yung mga bagay na binibigay ng mundo na to. Bakit? Kasi pag mahal mo yung mundo, wala kang pagmamahal sa Ama. Yung Ama, yung Diyos Ama, wala sa'yo. Kasi yung mundo daw na to, in-offer niya yung mga cravings ng physical pleasure natin. Cravings na everything na nakikita lang natin. Mga pride, no? Yung mga, ikaw lang yung mag-glorify. Uy, ang galing ko. Hindi mo nag-glorify si Lord dahil siya yung nagbigay ng kagalingan mo. Ikaw lang yung sumikat, si Lord hindi. No? Ayun po yung ino-offer ng mundo. Ikaw yung bida. Pero huwag po kakalimutan, lahat po ng meron tayo na kakayahan natin, galing kay Lord. No? Kaya laging naririnig, glory to God. Ang papuri ay sa Panginoon. No? Praise God. No? Purihin natin ang Diyos bago yung tao. Amen? Ano sabi pa? These are not from the Father. Kung yun lang, diba? Hindi galing sa Ama yun, galing sa mundo yun, galing sa earth yun. And next verse, next po. And itong mundo na to is fading away. Along with everything. Pangsamantala lang. Yung gusto natin, ina-accomplish natin dito sa mundo, title, education, pera, bahay, lahat po, inuwanan natin yan. Pero, kung sino man na pinlis si Lord is mamumuhay. No? Pinipurso mo yung gusto ng Panginoon, is magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Sino pong excited na i-pursue ang God's will? Sabihin mo sa katabi mo, excited ka ba? Excited ka ba na i-pursue or i-please si Lord sa buhay mo? Next verse, next slide. Ayan. Tapos na po tayo. Learning from our mistakes. And shortest testimony lang po, kaya it is a privilege po na tumayo po sa inyong harapan. No? Alam niyo po, dati yung hindi ko alam to, yung opportunity, akala ko kasi iba yung mga bagay na pinipurso ko sa buhay. No? Tinestify ko na po ito na akala ko, ito yung makakapagpasaya sa akin eh. Akala ko may maganda akong katawan, akala ko yung pagmamodel, hindi, biro lang po. No? Dati akala ko pag nagkaroon ako ng 6 packs, masaya na ako. So nagkaroon po ako ng 6 packs dati. Ngayon, 1 pack na lang. No? Dati abs, ngayon tabs. Akala ko yun yung makakapagpasaya sa atin, pero walang kakontentuhan. Hindi po ako makontento. Tapos kumikita na ako kasi OFW po ako. No? Kumikita ako na medyo malaking pera. And at the same time, kulang pa rin. So ang nangyayari, nagkakaroon ako ng bisyo. No? Alak, sugal, sigarilyo, drugs, babae. So doon ko hinanap, hindi ko napapansin, unti-unti nang nasisira yung buhay ko. And yung pamilya ko po, munti ka na rin masira. Opo, munti ka na po masira din yung pamilya ko nung inamin ko po yung pagkakamali ko na yun. And buti na lang, di ba, yung opportunity na binigay sa akin ni Lord ngayon is na-experience ko po lahat yan. No? Nagkaroon po, na-encounter ko po yung Lord hanggang sa na-reconcile po ako sa Diyos at sa mga tao. Kasi dati mayabang din po ako. Feeling ko, alam mo yun, ako mataas, sikat, magaling, yung ibang tao, parang minsan na-i-chapwera ko na parang namamaliit. May ganun po eh. No? So, nabago po yun, binago po, binigyan po ako ng opportunity ni Lord na magamit yun, na mawala yun, magamit niya, ma-please siya. Tapos yung susunod po dun, di ba? I-flash mo natin yung 4, yung restoration. Na-restore po yung relasyon namin sa pamilya ko, sa asawa ko. And ngayon po, magkakasama na kami dito, nagsiserve sa Panginoon, sa Pinas. Dati po, malayo. No? So, ngayon po, ito, praise God po, restoration. And yung 4, kuya, 1, 2, or opportunity.
Yan, para maano nila yan. Provision. No? Glory to God, yung Panginoon po, walang sawang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan po namin. No? Although, minsan, syempre, di ba, may pagkukulang, pero nare-realize, hindi mo naman, once mo lang yun. Pero yung needs mo, yung Lord po yung nagpo-provide. Amen. Basta unahin po siya. Marami pa po akong testimony sa susunod na lang po. And I hope po, na-bless po ang bawat isa. No? Amen po. Palakpakan po natin isa't isa. Praise God po. And magkita-kita po tayo ulit next week para sa ating concept part. And dadako na po tayo sa ating create part. Amen po.